So kung may Bible po kayo, and I hope meron, no, buksan po natin sa Book of Isaiah. No? So sa Isaiah, chapter 6, verse 1 to 8. 1 to 9 pa lang. No? Isaiah chapter 6, verse 1 to 9. So kung nandyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po ng verse 1, okay, sabi po dito, ang pagkatawag kay Isaias. No? So sa verse 1, sabi po dito, nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. So dito po nakita ni Isaiah yung vision kay Lord kung gaano po siya kabanal, no? And nakita po niya yung glory ni Lord, no? Then verse 2 sabi dito, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kakasabi sa isa't isa ng ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Verse 4, sa lakas ng kanilang tinig, ay nayanig ang pundasyon ng templo at sa loob nito'y punong-puno ng usok. And then verse 5, sinabi ko, si Isaiah po ito, no? Kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. In verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit or sabi doon, inilagay sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Okay, or napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. So purihin po ang Panginoon, no, sa pagkabasa ng kanyang salita. So medyo mahaba po to and malawak yung historical background ng Book of Isaiah, no. Kasi pag binasa nyo po to, papasok na po yung Israel sa tinatawag na chaotic kingdom stage. Sabihin nyo nga chaotic. So ano ibig sabihin ng chaotic? Ibig sabihin magulo, sobrang gulo, no ba? Kung titingnan nyo po yun, na panahon ni King David, sila po ay nagkakaisa and sila po ay sobrang powerful ng Israel that time. And lagi silang pinapalalo ni Lord sa mga laban, no? Ngayon, pag tinignan nyo po yung nung si Solomon na, yung pumalit kay King David, no? Sobrang lakas nila and sobrang respect nung bawat bansa yung bayan ng Israel, no? And pag tinignan nyo po sa Book of Isaiah, dito na po sila papasok sa chaotic. Bakit kaya chaotic? Kasi yung buong bayan po ng Diyos, sila po ay nagka-watak-watak. So imagine niyo po yun, no? May mga pumanig kay ganito, kay haring ganito, may pumanig kay ganito, no? And ang nakakalungkot, yung northern, parang nahati sila sa dalawa eh. Parang siguro sa panahon ngayon, North and South Korea, parang gano'n. So yun, di ba? May panig dito, may panig dito. And nakakalungkot, no? Yung Northern Kingdom, sa lahat ng hari na assign doon sa Northern Kingdom, ni isa po, walang kumilala kay Yahweh, no? O baka kinalimutan nila, bumalik sila sa dati nilang buhay, ang sinamba nila, yung Diyos, yung mga pagan gods, no? Si Baal, so yun. And nakakalungkot, basahin niyo po yung history, na-wipe out po sila. Pero ano yung nangyari doon sa Southern, no? Sa Southern Kingdom, no? So, ang capital po nun ay yung Judah. And ang nangyari po doon, sinakop sila ng Babylonia, pero kung titingnan nyo po, kung ikakat natin yung story, no? Sila po ay ni-restore ng Diyos. So, yun. So, nakakuha nyo po yung context. So, yun. So, konting background lang, no? Before po tayo mag-proceed. Kung babasahin nyo po yung Book of Isaiah, ang author po nito, walang iba kung sino, si Prophet Isaiah, no? Sabi nga, no? Si Isaiah, sino ba siya, no? Sabi diyan, he is a prophet from
Judah during 8th century CE. So yun. So makikita po natin dito na totoong nag-exist si Isaiah, no? Yung Bible hindi gawa-gawa lang. And makikita nyo po yan, siya po ay naglingkod during time ni King Uzziah, ni Jotham, ni Ahaz, tsaka ni Hezekiah. And kung titingnan nyo po, no, si Isaiah po ay nag-prophesy sa darating na Messiah, which is sino po yon? Si Jesus Christ. At nangyari po yon 700 years after po niya. No? At kung titingnan nyo po, ito po, sabi ko nga, nabanggit ko yung time nung Assyria. No? Sabi dyan, no, the book of Isaiah happened a time where Judah faces threat from Assyrian Empire. Sabihin nyo nga, Assyria. So sino ba yung Assyrian Empire, no? And bakit during kasi nung time ng Israel, no, merong isang uprising na kingdom. And ano po 'yon? Yung Kingdom of Assyria. And kung titingnan po natin, kung aaralin niyo po yung history niyan, yung mga Assyria, sila po ay malulupit. So paano sila naging malupit? So imagine niyo po yung mga nahuhuli nila, yung mga dinadakip nila, ano yung ginagawa nila? Binabalatan nila ng buhay, pinupugutan ng ulo, yung mga ganun, 'di ba? Sobrang marahas yung pamumuhay po nila. Kaya kung babasahin niyo po yung Book of Jonah, yung si Prophet Jonah, kilala niyo po si Jonas, di ba? Sino si Jonas? Yung kinain ng tilapia. So isda, no? Hindi sinabi doon, kasi yung iba sinabi balyena, no? Pero wala pong sinabi doon, no? Kung aaralin niyo po yung Book of Jonah, no? Bakit kaya si Jonah tumakbo kay Lord nung siya i-assign na okay, ito yung sasabihin mo sa Nineveh. By the way, yung Assyria pala, bansa siya, no? Ang capital niya ay Nineveh. So doon inutusan si Jonah na pumunta. Ano yung ginawa ni Jonah? Tinakbuhan niya si Lord, no? Parang ayaw niya sundin. Bakit? Kasi sa POV ni Jonah, pero di ba? Kung titingnan natin, may point naman eh. Ayaw niyang patawarin ng Diyos yung mga Nineveh. Bakit? Siyempre, dahil sila po ay mararahas. And even yung mga Assyrian, hinuhuli nila yung mga Israelites. Hindi lang nila hinuhuli. Pinupugutan, binabalatan ng buhay. Kaya nga, kung babasahin nyo, may isang passage doon na nung patapos na yung Book of Jonah, sabi doon, no, Lord, ba't patatawarin mo pa yung mga tao na to? Mararahas yan, di ba? And nakikita natin, parang makikita natin yung, ganun din tayo minsan, di ba? Parang, Lord, ba't mo pa papatawarin to? Ibuhos mo na yung Minsan ganun tayong tao. Pero makikita natin kung gaano ka-graceful, kamahabagin ang Diyos. And sabi nga dyan, God shown Isaiah the real threat. Kung babasahin niyo po yung Book of Isaiah, nung nakita ni Isaiah yung glory ni Lord, nung nagpakilala siya, and sabi nga, nung nakita niya yung pre-incarnated Christ, nakita niya na hindi pala yung Assyria yung pinaka-threat sa buong bayan ng Israel, sa Jerusalem, tsaka sa Judah. And ano po yun? Ano kaya yung pinakakalaban nila? Yung malakas ba na kingdom of Assyria? Hindi po. Ang kalaban po nila ay yung kasalanan sa buhay po nila. No? Sabi nga dyan, the real threat is not the Assyrians, but their sin, yung kasalanan po nila, disobedience, yung hindi nila pagsunod sa Diyos, and sabi dyan, lack of trust in God. So yun po yung pinaka-main na threat sa buhay po nila. At kung titingnan natin, hindi lang sa buhay nila, kundi sa kanino? Sa buhay din nating mga Kristiyano, di ba? Minsan, kine-claim natin na nanampalataya tayo kay Lord, pero nakakalungkot, no? Yung iba sa atin, namumuhay pa rin sa kasalanan, sa dati nilang buhay. At sabi doon, di ba, disobedience. Sabi nga, nung tinanggap natin ang Diyos, no? Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero ang tanong, si Lord ba talaga yung Panginoon na nasusunod sa buhay natin? O ang nasusunod, tayo pa rin, madalas? And ayun po yung nakakalungkot, no? And sabi nga dito, lack of trust in God. Kumbaga, madalas at nakakalungkot, no? Mas nagtitiwala tayo hindi sa Diyos. Ano pong ginagawa natin? Mas nagtitiwala tayo sa tao, mas nagtitiwala tayo sabi nga, sa politiko, di ba? So yun. And kung titingnan natin, gaano ba ka-worst yung kasalanan ng Israel nung time ni Isaiah? Pwede po pa, next. Tignan natin kung gaano ka-worst and kung gaano siya ka-relatable sa panahon natin. Kung babasahin niyo po yung Isaiah chapter 1 verse 4, ano po yung sabi dyan? Sabi dyan, sa Isaiah,
Dito, in-emphasize ni Lord kung gaano kasama, kung gaano nakasama yung bayan niya. Sabi na sa verse 4, no? Sila ay bansang, ano daw, makasalanan. Mga taong punong-puno ng kasamaan. Lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon. Imagine niyo, no? Yung Diyos, yung God's people, yung mga Israelites. Pero ano yung ginawa nila? Tinalikuran nila, kinutya. And sabi nga dyan, no? Tinalikuran nila, itinakwil nila, kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Ito po yung nakakalungkot, di ba? Yung Diyos na tumawag sa kanila, yung Diyos na nag-appoint sa kanila. At kung babasahin nyo yung history, di ba? Yung people niya, pinaalis niya sa Egypt, di ba? And sabi nga, yung Diyos yung gumawa ng way para makaalis sila doon sa dati nilang buhay. Even yung mga Israelites, di ba, dumaan sila sa Red Sea. Yung dagat, hinati ni Lord. At sa ilang, hindi lang sila pinabayaan ng Diyos, di ba? Meron silang supply. Sa gabi, merong haliging apoy, hindi sila nilalamig. Sa umaga, merong yung umuulan ng pugo ba yun? Kumbaga, hindi sila pinabayaan ni Lord. Pero makikita natin dito, tinalikuran nila ang Diyos 100%. At ano yung mga kasalanan na ine-emphasize or pinakita ng Diyos kay Isaiah? No? Meron lang pong 6 na main sin. And tingnan natin, no? Ano-ano ba yung mga kasalanan? Saan ba sila nag-fall? Sabi po dyan, number 1, sabi dyan, no, yung pointless ritual. Sabi nyo nga, pointless ritual. Okay, so ano yung mga ritual na to? Pag inaral nyo po kasi yung time po nila, maraming mga feast, maraming mga pista na sineselebrate po nila. At ito po ay bilang pasasalamat nila sa Diyos. Pero ano yung ginawa nila? Yung mga feast, yung mga rituals, totally kinalimutan nila. And to the point na yung iba, hindi ginagawa na lang nila out of, sige, para lang masabi na nagawa natin, gano'n. Ano pa? Sabi pa sa pangalawa, oppression for the poor. So yun, yung mga mahihirap, lalong naghihirap, yung mga mayayaman or nasa posisyon, yung mga hari, sila lang yung lalong yung mayaman. So imagine niyo po yun, no? Mahirap ka na, lalo ka pang naghihirap. At ito po yung pinaka-worst, sabi dyan, idolatry. So sabi niyo, idolatry. Ano yung idolatry? Pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Alam naman natin na si Yahweh, yung Diyos na buhay. Pero ano yung ginawa nila? No? Tinalikuran nila, kinalimutan nila. Pang-apat, sabi dyan, materialism. So ano yung materialism? Yung labis na pag-ibig sa mga material na bagay. So yun. So they fall in love with possession, they fall in love with gold, silver, etc., etc. To the point na kinalimutan na nila ang Diyos. Panglima, yun. Sabi dyan, drunkenness or labis-labis na paglalasing. So yun. And ito po, this leads them para malayo talaga sa Diyos. At ano po yung pang-anim, sabi dyan, trust in man. Labis-labis na pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, kung babalikan natin yung point kanina, di ba? Yung kalaban nila, hindi yung Assyrian. Ang kalaban nila, yung sarili nila. Bakit? Kasi namumuhay po sila sa kasalanan. And kung titingnan natin, counterculture sa panahon po natin ngayon, ano yung makikita natin? Ito bang 6 na to, yung mga binasa natin, makikita po ba natin yan sa panahon natin ngayon? And yes, 100%, di ba? Bakit? Kasi kung titingnan natin, tayo bilang mananampalataya, di ba? So sabi nga, paano tayo napupunta sa pointless rituals? Di ba? Ito yung minsan pagpapasok tayo sa ministry, di ba? Sige, matapos na lang yung practice, gano'n, di ba? Sige, magawa lang natin to, gano'n. Ano pa, oppression, di ba? Minsan, nane-neglect natin yung mga bago or yung mga mahihina sa pananampalataya. Idolatry, di ba? Minsan, sabi nga, yung Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon, hindi siya yung literal na image. Minsan, or madalas, yung Diyos-Diyosan sa buhay natin, ito yung mga nakakihigit sa buhay natin, nakahihigit sa Diyos. So, paano nangyayari yun? For example, kung devoted ka na sa isang bagay at nakakalimutan mo na si Lord, doon po nangyayari yung idolatry.
sa buhay natin. Ito pa, materialism, di ba? Minsan, nagfo-fall tayo into this. Parang, nagfo-fall tayo, di ba? Lavish lifestyle, yung talagang, yung YOLO, di ba? You only live once. Talagang todo na to. Di ba? So, yun. Sabi dyan, drunkenness. So, may mga umiinom pa ba dito? Di ba? Nawa, wala na. Sabi, tingnan mo kay katabi mo, di ba? Nawa, nakalaya na tayo sa dati nating buhay, sa mga bisyo, no? Hindi lang bisyo, di ba? Mga sugal, and many more. Lahat ng mga umaalipin sa atin, no? And sabi dyan, trust in man. And nawa, no, mas mahigit tayong magtiwala sa Diyos. So, amen po ba? So, yun. So, next. So, background uli, no? Kung titingnan po natin yung Book of Isaiah, it's all about grace. Sabihin nyo nga, grace. So, yun. So, bakit kaya punong-puno ng biyaya or ng kahabagan yung Book of Isaiah? Kasi pag binasa nyo po to, ni-emphasize po dito, tatlo lang, no? Sabi nga dito, grace to Prophet Isaiah, no? So, paano na in-emphasize dito yung grace kay Prophet Isaiah? Kasi pag binasa nyo po yung Isaiah 6 verse 6, ano yung sabi doon, di ba? Yung anghel, nung nakita niya yung Diyos na buhay, no? Sabi niya, kawawa ako. Bakit? Kasi nakita niya yung glory ni Lord. And ang expect niya, mamamatay na siya. Bakit? Kasi humarap siya sa Diyos eh. And sa kanila po, forbidden po yung pagharap sa Diyos. Even banggitin mo lang yung word na Yahweh. Bakit? Kasi ang Diyos po ay, He is holy. Siya po ay banal, no? Pero ano po yung makikita natin sa verse 6, di ba? Yung anghel, kumuha siya nung baga. Di ko alam kung paano nyo to i-imagine, pero ganito kalawak yung yung Bible, no? Kumuha siya nung baga and sabi niya kay Isaiah, pinatawad na yung kasalanan mo. Ito po ay foreshadowing ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi lang kay Isaiah, kundi sa mga kasalanan din natin. Bakit? At sabi nga sa Romans, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And praise God kasi pinatawad niya tayo. And sabi nga dyan, hindi lang kay Isaiah, pinapakita rin dito yung grace to Israel sa Jerusalem tsaka sa Judah. Bakit? Imagine niyo po, kahit yung Judah tsaka yung Israel, tumalikod sila sa Diyos. Ano yung gustong gawin ng Diyos during this time? Gusto nila, manumbalik sila. Gusto nila ma-restore yung relationship sa Diyos. And pangatlo po, grace to humanity or sa sanlibutan. Bakit? No? Kasi pag binasa nyo po yung Book of Isaiah, no? So ano po yung makikita natin sa Book of Isaiah? Ito po yung book na distinct. Bakit? Kasi ilang ulit po niya pinraphesy yung darating na Messiah or yung tagapagligtas. And sino po ba yun? No? Makikita po natin yung sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga pag binasa nyo po yung chapter 9, di ba? Isisilang yung isang sanggol, di ba? At tatawagin siyang, sino daw? Emmanuel, God is with us. Pag binasa nyo po yung Isaiah chapter 53, ano po yung mababasa nyo doon? Yung, suffering servant. So ano po yung makikita nyo doon, di ba? Pinraphesy ni Isaiah kung paano magsasuffer yung lingkod ng Diyos, which is si Jesus Christ. Sabi nga doon, di ba? Binugbog siya, inalipusta siya, ni isang paningin, wala man lang nag-ano sa kanya, parang tumingin sa kanya, parang nineglect siya. At sabi sa verse 6, tayong lahat ay tupang ligaw, pero sa kanya pinataw ni Yahweh yung parusang tayo ang tatanggap. Sinabi rin sa Isaiah 53, na para siyang tupa na iaalay sa katayan. Bakit? Hindi man lang siya umimik. And ito po yung yung biyaya ni Lord. So yun. So nakakasunod. So yun. And kung titingnan niyo po, yung naglagay lang ako ng brief timeline dito. Sobrang ganda pong aralin ito eh. Bakit? Kasi yung mga tao po during Old Testament, kanino po sila nakatingin? Or kanino po nakatingin yung pananaw nila? Yung mga tao po sa Old Testament, nakatingin po yung pananaw nila sa darating na Messiah. Kaya sila po ay excited. Sila po ay laging nagsisik. At yung mga tao sa New Testament, baliktad naman. They look back sa ginawa ni Lord sa krus. And hindi lang yun, even to our time. Diba? Bakit? Kasi nakatingin tayo sa ginawa ni Lord sa krus. Diba? And sabi nga, pag naglo-Lord supper tayo, diba? Ano yung naalala natin? Yung ginawa ni Lord sa
krus. At hindi lang yun, no? We look forward sa ano? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. And naniniwala po ba tayo na muling babalik ang Panginoon? Amen. Yun. So ngayon, punta na po tayo sa main point natin. Sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin. Sabi dyan, the nature of Him, eto na naman tayo. By the way, ang title po natin, pwede ba sabay-sabay basahin? Sabi dyan, no? Here I am, send me, a battle cry of a servant. Sabi naman, may makakalimutan ako. So bakit, no? Actually, nung pinagpipray ko po tong topic na to, wala po akong maisip na title eh. Kaya ang nilagay ko yung verse sa verse 9. Ano yung sabi ni Isaiah? Panginoon, narito po ako, isugo niyo po ako, di ba? Alam niyo po, sa mundo natin, ano ba yung mundo natin ngayon? Kung titignan natin, di ba? Yung mundo natin, pasama ng pasama. Sabi nga, nililegalize yung mga pinagbabawal sa Bible, di ba? Nililegalize. And many more, even yung mga kasamaan, no, nanonormalize na sa panahon natin ngayon. And alam ko, makikita nyo yan. No? Pero ito yung tanong sa panahon natin ngayon, no, kung sa time ni Isaiah, walang mag-raise up na tao para warningan yung bansa nila. Walang mag-raise up na tao para, mag-repent tayo, bumalik tayo sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, same lang din yung calling ni Lord, no? Sino yung susuguin? Sino kayo susuguin natin, di ba? And ang tanong, no? Tayo ba bilang servant, ano ba yung battle cry sa buhay natin? Ito ba ay sumunod sa Diyos? Or sige, okay na yan. Or maging normal na lang yung buhay natin bilang mananampalataya. So yun. Kaya punta po tayo sa point number 1. Sabi dyan, no? The nature of Him who calls us. Sabihin nyo nga, call. Yun. So yun. Naalala ko, no, pagka may tumatawag sa akin sa phone, pagka number lang, hindi ko po sinasagot. Bakit? Kasi hindi ko naman kilala ganun. Sino sa inyo yung ganun? So yun. Pero dito, makikita natin, yung Diyos, tinatawagan niya tayo. So paano po yun? Makikita po natin to sa verse 8, yan. Sabi dito, no? Sabi ng verse 8, sabi na basahin. Sabi po dito, narinig ko ang tinig ni Yahweh or tinig ng Diyos. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako, ang sugo ninyo. Kung babasahin niyo po yung verse 6, yung verse 8, napakaganda po nito. Bakit? Kasi ine-emphasize po dito ni Lord na yung calling niya, general. Hindi siya specific sa isang tao. Pero kung titignan po natin, ano yung ginawa ni Isaiah sa pagtawag ng Diyos? Ang ginawa po niya, nag-respond siya. Ano yung sabi niya? Here I am, send me. So yun. At kung titignan nga natin, yung calling ba ni Lord, general pa rin sa panahon natin ngayon? Amen, di ba? Ano po yung sabi ng Mateo 28, di ba? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So yun po yung general calling sa atin. Pero, again, hindi tayo pinipilit ni Lord na humayo. Bakit? Kasi hindi niya tayo ginawang robot na isa-set lang, okay, sunod ka na, di ba? Meron tayong tinatawag na free will. Pero ito po yung nakakalungkot, di ba? Patuloy na nananawagan yung Diyos. Pero karamihan po sa atin, wala lang. Di ba? Kaya kung babasahin niyo po to, kilala ni Isaiah kung sino yung tumatawag sa kanya. At sa panahon natin yun, kung ika-counter natin, kilala ba talaga natin kung sino yung tumawag sa atin, yung humirang sa atin? Bakit? Kasi pag binasa niyo po yung Bible, nanampalataya po tayo sa Diyos. Hindi nang wala lang. Bakit? Nanampalataya po tayo sa Diyos dahil may purpose siya sa buhay natin. At hindi po ito yung maging normal lang yung spiritual life natin, kundi gamitin niya ayon sa kanyang purpose. Kaya nga, kung babasahin niyo po, no, pwede po pa next, sa Mateo 9. Sige. Okay. At isa pa po palang na-observe ko dito, yung mga tumutugon sa panawagan ng Diyos,
Sila po yung mga tao na kilalang kilala nila kung ano ba yung nasa puso ng Diyos. And ano ba yung nasa puso ng Diyos? Makikita po natin sa Matthew 9 na ang puso po ng Diyos ay punong-puno ng compassion. Sabihin nyo nga, compassion. So yun. So ano po yung meaning ng compassion? No? Basahin po natin. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Sabi po dyan, no? Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan. So naglibot siya. At mga nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi rin po dyan, no? Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, ano po yung nangyari? Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. And then verse 37, pwede po pa next. Sabi dyan, no? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idilangin nyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. So ano po yung makikita na po natin dito? Makikita po natin kung ano yung heart ni Lord sa kanyang, hindi lang sa kanyang mga alagad, sa buong sanlibutan. Kaya nga sabi ng verse 36, no? Nung makita niya, napakaraming tao, they were harassed, they were helpless. Sabi nga ng ibang version, para silang tupang mga walang pastol, di ba? Nagkakanya-kanya, puro gulo, puro away, so yun, puro sakit. And then sabi ng verse 36, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. And kung titingnan natin, no, sa panahon po natin ngayon, same din po ba yung nangyayari sa panahon nila Jesus? Same lang din, di ba? Ang dami po ngayon, di ba, sa bahay lang, di ba? Kung titingnan natin, di ba, marami mga broken families, daming dumaranas ngayon ng depression, di ba, anxiety, and many more, maraming problema. Even maliliit, tumalalaki, financial problem. Pero kung titingnan natin, si Lord nahabag, di ba? Pero sa atin, no, gusto ko mag-focus po muna tayo sa sarili natin. Tayo ba nahabag din po tayo sa ibang mga tao, di ba? Or baka ang pinanghahawakan natin, okay lang na attend lang ako, tapos uwi na, gano'n, di ba? Nawa, ganito rin po yung maging heart natin. Bakit po? At hindi lang po yun, no? Kung babasahin niyo po yung buong gospel, yung buong life ni Christ, ano po yung ginagawa niya? Sa mga pinupuntahan niyang lugar, di ba? Nagpapagaling siya, nagpapalaya siya, di ba? And even yung mga sakit, pinapagaling. Bakit po? Patunay po na siya po ay Diyos na buhay. And sabi nga, sa John 10:10, alam niyo po, naalala niyo po ba yung verse na John 10:10? Sabi po doon, di ba? Yung kaaway na parito upang pumatay, magnakaw, mangwasak. Pero sabi ni Lord na parito ang anak ng Diyos upang mag-restore, di ba? Para palayain tayo, para yung eternal life maranasan natin. So, amen po ba? Ayun. And nawa, no? Yung heart ni Lord, maging heart din natin. Kaya kung babalik nga po tayo sa sa main passage natin, di ba? Nung namatay si Haring Uzias, no? Nagpakita si Lord through vision kanino? Kay Isaiah. And dito nakita ni Isaiah yung Shekinah, sabi nga yung term na Shekinah glory ni Lord, di ba? Nakita niya mismo si Lord. And ano yung nakita niya, di ba? Libo-libong anghel, yung kumakanta. At ano yung kinakanta nila, di ba? Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para siyang pag binasa niyo yung Revelation, di ba? Ano po yung mababasa niyo sa Revelation? Kay John, di ba? Nagpakita rin si Lord kay Apostle John through vision. And ano yung nakita ni John? Same din, di ba? Yung mga anghel, thousands of angels, kinakanta nila, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And sabi nga, kung babalik tayo, nayanig yung templo na kinaroroonan nila. And nakita ni Isaiah,
kung sino ba si Lord, no? Kung sino, ano ba yung puso niya. At dito, nung tinawag siya ni Lord, ano yung ginawa niya? Nag-respond agad siya, Lord, ako na lang yung ipadala mo. Diba? At sa panahon natin, ito po yung nakakalungkot. Diba, kiniklaim natin, kilala natin si Lord, pinalaya niya tayo, nakakilala tayo sa Kanya. Pero nakakalungkot po is yung sending. Ito po yung pinaka na-neglect natin na bakit? Kasi iilan po sa atin, sino dito yung yung meron kang sarili mong prayer life. Hindi lang tuwing prayer meeting sa bahay nyo mismo, pwede taas kamay. So praise God, di ba? And sino po dito yung merong daily Bible reading? Okay, so praise God. Bakit? Napakahalaga po niyan. Para malaman natin yung purpose natin ni Lord at yung heart niya. And sabi nga dito, diba? Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. And nawa, makasama po tayo dun sa, hindi sa aanihin dun sa mag-aani. So yun. And then number 2, punta po tayo sa number 2. Makikita po natin sa verse 5 to 9, the servant's response. Sabihin nyo nga, response. Yun. So makikita po natin, verse 7, okay. Verse 7 to 8, sabi dito, no? Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, or napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. So bakit, no? Nakita po ng Diyos kung gaano nakasama yung Israel that time. And nakita rin ni Isaiah yung urgency na sila ay warningan. And sa panahon natin ngayon, di ba? Yes, nakikita rin natin kung gaano nakadilim yung mundo natin. Pero, meron ba tayong urgency like Isaiah? Na, Lord, ako na lang yung isugo mo, no? So, yun. Kaya nga, kung babasahin po natin yung Luke chapter 9, sige po, basa po natin yung Bible sa Lucas chapter 9, verse 57 to 58. Dito po mahahalin tulad yung yung response ng isang servant or ng disciple. Kung babasahin niyo po itong Lucas, share ko lang yung yung context nito, no? 'Di ba ano yung ginawa ni Lord the first year of his ministry? Ano yung ginawa niya, 'di ba? Tinawag niya yung kanyang mga alagad. Pero dito, meron 3 tao na okay sana pwede na silang maging alagad, qualified naman. Pero ano yung ginawa nila? Pwede po sabay-sabay basahin. Lucas chapter 9, verse 57 to 58. Sabi dito, habang naglalakad sila. Pwede po pa next. Habang naglalakad sila, okay, may isang lalaki na nagsabi kay Jesus. Ano yung sinabi niya? Susunod po ako sa inyo kahit saan. So imagine niyo, ang ganda ng linya niya, no? Lord, susunod po ako kahit saan. Di ba? Imagine naglalakad si Lord kasama yung disciple niya. No? May sisigaw, no? Lord, susunod po ako sa inyo kahit saan. Siguro nagulat sila. Pero verse 58, sabi niya, pero sinagot siya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay ano daw? Walang sariling tahanan na mapagpapahingahan. So ano yung ginawa ng tao na to? Ano po yung ginawa niya? Umuwi na lang. Bakit? Siguro nakita niya, no? Wala pala kaming uuwian. Saan kaya kami tutuloy? Ano kaya yung makukuha ko dyan pag sumama ako kay Lord, di ba? Pero ano yung sabi ni Lord, no? Ang anak ng tao, walang sariling tahanan na magpapahingahan. At alam niyo po, ano ini-emphasize po nito? Yung faith, yung pananampalataya. Bakit? Kasi kung susunod ka kay Lord, alam mo na siya yung Diyos na buhay. Tama? Amen? Pero, at alam mo rin na siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Alam mo rin na sasamahan ka niya. Di ba? Pero ano yung ginawa ng tao na to? Umuwi na lang siya, di ba? Naku, wala pala akong mapapala dyan. Siguro, baka matulog ako sa sahig, di ba? Sa bahay, ang naka-aircon kami. Ganun, di ba? So yun. Ano pa? Number 2, purpose.
Pag tinuloy-tuloy natin yan, no? Sabi ng verse 59 to 60, ito, pangalawang ibang tao naman to, no? Sinabi naman sa kanya ng isa. Okay, ito, iba naman, no? Kanina, nag-initiate siya, Lord, susunod po ako sa inyo. Ito, iba naman. Sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Same invitation niya sa mga alagad sa Matthew chapter 4. Ngunit sumagot ito, ano yung sabi niya? No? Panginoon, hayaan lang po muna ninyong ipalibing ko ang aking ama. And ano yung sabi ni Lord sa verse 60? Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So ano po yung makikita po natin dito, no? Kung titingnan niyo po kasi yung context niyan, yung paglilibing, no? Kung titingnan niyo po kasi during Bible times. For example, sa atin, 'di ba, pag may namamatayan tayong loved ones, ano yung ginagawa natin? 'Di ba? Burol, tapos after 3 days, 'di ba? Yung iba 3 days, 5 days, doon na ililibing. Pero kung titingnan niyo po, parang same concept lang din naman eh. Pero iba po sa kanila. Bakit? Yung paglilibing po ng tao, it takes weeks or month. So yun. Bakit? Kasi una po dyan, aasikasuhin mo yung land title, ipaghahanda mo yung mga bisita, marami kang gagawin. No? Pero ano yung sabi nyo? Panginoon, hayaan lang po muna yung maipalibing ko ang aking ama. So, kumbaga sa loob-loob ng puso niya, ayaw niya talaga sumunod. Kasi alam niya, matagal gugugulin ng paglilibing eh. Ano yung sabi ni Lord? Sumunod ka sa akin. Ano yung sabi niya? Lord, gagawin ko po muna to. Di ba? At nakita ko po dito yung word na purpose. And madalas, ito po yung nawawala sa atin eh. Ano ba yung purpose natin sa buhay, di ba? And ang ganda nung sinabi ni Lord eh. Sabi niya, hayaan mo na ang mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. So dito medyo nag-isip ako. Kasi makapaglibing ba yung patay? Patay na nga yung tao, di ba? Pero iba po yung sinasabi ni Lord dito eh. Sabi niya, yung patay, hayaan mong sila yung magpalibing sa kanilang patay. Ibig sabihin po nun, ang tinutukoy po dito ni Lord, hindi yung dead physically, but the spiritually dead. So yun. So kumbaga, ipaubayan mo na lang yan sa mga hindi mananampalataya. Pero ikaw, kung ang pagkatawag sa'yo, mangaral ka, gawin mo. So, di ba? Sabi nga, yung delayed obedience is, disobedience. And ito, pangatlo. Nawala ako. Wait lang po. Sabi dyan, by faithfulness. Kung itutuloy po natin, Lucas chapter 9, verse 60 to 61. Meron na namang isa. Ito, pangatlo na to, no? May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Uy, parang nung una lang, di ba? Ngunit, yun lang. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. And sabi ni Lord, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. And kung titingnan po natin yung context nito, di ba? Sabi nung pangatlo, di ba? Teka Lord, susunod ako pero pwede ba magpapaalam muna ako? Pero may point naman kasi sino po sa inyo yung anak nyo, magugulat na lang kayo, wala na, di ba? Nasa ibang bansa na. Ganun. So, may point naman eh. Pero ang tinutukoy dito ni Lord, yung faithfulness. Sabi nga, at saka pala kung titingnan natin yung context nito, kung magpapaalam yung tao na yon sa kanyang mga magulang, ano yung gagawin niya? Magta-travel back siya ng sobrang layo. At ano yung gagawin niya? Makikipagbuno pa siya, Kailangan mawin niya yung parents niya and kailangan muna siya. Yung bargain, So marami siyang gagawin. At kung babalik siya, tingin niyo maaabutan pa ba niya si Lord? Di ba hindi na, Pwedeng nasa malayong lugar na yung mga disciples, or pwede, dumating yung time na pinako na si Lord. So yun. At ano yung makikita natin? Yung 3 tao na yon, wala talaga silang desire na sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi kung meron, gagawin agad nila. Sige Lord, ngayon na. Pero ang nakakalungkot, ang dami nilang excuses. Ito yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon, di ba?
Uy, meron tayong ganitong gawain, di ba? Ay, may ano ko ganun. Doon kaya mo namang gawa ng paraan, di ba? Pero nakakalimutan natin, di ba? Parang, di, mas unahin ko to. Share ko lang po tong survey from Barna Group. Pwede po pa next. And ito po yung research nila sa general attendee sa isang mga congregation, sa isang pananambahan. Sabi po ng Barna Group, so yun, sa 100% na population ng isang church, ano po yung sabi dyan, no? 39 daw, or almost 40, yung orange, sila daw yung mga hindi nag-engage sa discipleship. Or ito yung, ano lang, yung attendee, ganun. So, excuse me. Tapos yung color green, yan. Makita po natin, yung color green, sila po yung mga tao na only being disciple. So ano yung only being disciple? Sila po yung mga pumapasok sa mga Bible study, nakikinig, etc. Yun. Tapos, sabi din dyan, no, 28% din yung color blue. Sila naman yung mga nag-e-engage sa discipleship community. Ito yung mga tao na sumasali sa ministry, okay, may mga prayer meeting, etc. Ganun, di ba? Tapos, ito yung nakakalungkot, di ba? 5% lang ng church population only discipling others. Or yung mga talagang may pasanin na mag-share or, sabi nga, mag-handle ng mga kaluluwa. At ito yung nakakalungkot eh. At hindi lang yun, no? 5% lang daw sa loob ng church yung aware sa evangelism. So yun. Sa paghayo, sa pag-share sa pangangaluluwa. And sabi rin, 5% lang yung population sa church na aware sa mission. Sabi nyo nga, mission. So ano yung mission? Simple lang, mission. yung paghayo, yung church planting, or sabi nga, yung iba yung ipapadala sa ibang bansa para mag-share. So yun. And kung titingnan natin, no, ito yung situation ng most ng mga churches sa panahon natin ngayon. And nawa, mapabilang po tayo doon sa 5%. Na yung 5% maging maging 80. Di lang maging 80, maging 100. Sabi mo sa katabi mo, makiisa tayo. Yun. Kaya, Matthew 2022, Matthew 22 verse 14, ano po yung sabi ni Lord? Sabi niya, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa ibang version po niyan, many were called, but few were chosen. Bakit kaya many were called and few were chosen? Simple lang po. Dahil yung panawagan ng Diyos, same kay Isaiah, general. Panawagan ng Diyos sa Matthew 28, general. Pero ano yung nangyayari? Few lang yung nagre-response sa calling ni Lord. Kaya nga sabi, kakaunti lang ang pinili. At ito yung nakakalungkot. Sabi ni Oswald Chambers, my utmost for His highest. Nabasa ko lang din po to. Sabi niya, remove the thought from your mind. Tanggalin mo daw yung thought na to sa isipan mo. Of expecting God to come to force you or to plead with you. Sabi nga, tanggalin mo yung thought sa isip mo na si Lord one day pupunta sa bahay nyo tapos kakatok, uy, may may Bible study tayo. Hindi ganun, diba? Bakit? Kailangan po natin magkaroon ng initiative or pag-initiate, yung pakikiisa, obedience. So yun. And then last, and dito na lang tayo magtapos, pero may 5 points pa to. Sabi nga dyan, His promise to those He has called. Kung alam mo tinawag ka, or kung ang pasya mo sumunod sa Diyos, meron po tong kaakibat na pangako. And ito, actually 5 to Pero tingnan natin, ano ba yung pangako ni Lord sa mga susunod sa Kanya or sa mga hinirang niya? Simple lang po, Sabi dito, number 1, ano po yung pangako niya? His presence. Sabihin nyo nga, presence. So, yun. At dito, ina-emphasize ni Lord, kasama natin siya, yung presensya niya.
Kaya nga sabi ng Matthew 28, verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen po ba? At ang gandang assurance nito bakit? Ina-assure ni Lord na kung susunod tayo sa Kanya, kasama nyo ako hanggang sa dulo ng panahon. Ano man yung mangyari sa inyo, kasama mo ako. Kung nasa sitwasyon ka ngayon na mabigat, kasama mo si Lord. Kung nagsishare ka sa isang tao na di mo kilala, kasama mo si Lord. Kung ang longing mo, sumunod sa Kanya, magpasakop, mag-involve sa gawain, kasama mo si Lord. Kung may desire ka, at sa lahat, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, sabi dyan, His protection. Sabi nyo nga, protection. At ito po yung napakaganda Sabi doon, yung binigay po sa atin yung protection or yung pag-iingat ni Lord, di ba? Sabi dyan, okay, mali pala ako. Kasi di ko nalagay yung verse. Pero, simple lang May kita natin, sabi nga, yung verse na, yung kilala ako ng aking mga tupa at nakikilala ko sila. And sabi nga, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Di ko alam kung familiar po kayo sa verse na yun. Di ko kasi nalagay. So yun. Pero simple lang, kung sinabi ni Lord na walang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay, ito po ay 100% true. So yun. Bakit? Paano kuya ko yung mga nahulog sa kasalanan? Paano yung mga tumalikod? Simple lang po, sabi ng Hebreo, yung anak ng Diyos, ano yung ginagawa niya sa kanyang mga anak? Pinapalo niya. Diba? Parang magulang, diba? Pag gumawa ka ng mali, ano yung gagawin ng magulang? Diba, youth? Pinapalo tayo, diba? Pinapagalitan. Bakit? Para ituwid. And same din yung Diyos, diba? Kung tunay kang mananampalataya at andun yung desire mo na bumalik sa dati or di na lang ako atin, balik na lang sa dati kong buhay. Andun yung pagpapalo ng Diyos. Amen ba? So, di ko lang alam kung nararanasan nyo po yun. Pero paano kung di mo nararanasan yung pagpapalo ng Diyos? Simple lang po. Baka hindi ka niya tunay na anak. Or sabi nga dun sa verse sa Hebrew, yung term na anak sa labas, di ba? Baka anak ka sa labas. Or ito po yung nakakalungkot Baka at the beginning, hindi ka talaga nanampalataya. So nawa, maging sa atin yun, maging question. Pangatlo, His provision. Sabihin nyo nga, provision. Kaya nga sabi ni Lord sa Matthew 6, sobrang ganda po ng verse na to Bakit? Kasi kung susunod tayo sa Kanya, hindi niya tayo papabayaan. Sabi niya, kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin, ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin at ano ang aming daramitin? Ito pong tatlo na to, sabi nga, ito yung basic na kailangan nating mga tao. Pero sabi ng verse 32, ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga hentil or yung mga taong hindi naman talaga totally kumikilala or walang Diyos. Pero sabi dyan, alam ng inyong Ama na nasa langit ang kinakailangan nyo. Ang lahat ng mga bagay, alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na to. Pero ano yung sabi ng verse 33? Alam ni Lord yung kailangan natin, pero sabi niya, ngunit, pwede po pa next. Sabi niya, ngunit, hanapin muna ninyo ang, paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Amen po ba? So, yun. So, kumbaga, sabi nga sa English niyan, ang ganda ng version, di ba? But seek ye first the kingdom of God and what His righteousness. Hindi mo lang isisik si Lord, kundi yung righteousness niya. And sabi diyan, and all these things will be added, or sa ibang version, shall be added unto you. Idaragdag na lang ni Lord. Hindi mo hahanapin.
Hindi mo isisik, si Lord ang magdaragdag sa'yo. So napakagandang pangako po nito. And naalala ko, no, may mga testimony ako na napapakinggan. Nung sumunod sila kay Lord, nagsimula sila zero balance, nagsimula sila walang-wala talaga. Pero sa buhay nila ngayon, nakita ko po yung sobra-sobrang pagpapala. And then pang-apat, last two, sabi dyan, no, His peace, yung kapayapaan. Sabi ng John 20:21, sabi po na, sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano ako sinugo ng Ama, gayon din, isinusugo ko kayo. Pagkasabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. At ito po yung isang napakagandang pangako ni Lord sa kanyang mananampalataya. Yung kapayapaan. Bakit? Sa panahon ngayon, di ba? Sobrang yung kaguluhan. Huwag ka lang tumingin sa labas sa loob mo. Di ba? Sa sarili natin. Yung from anxiousness, sa mga anxiety, mga alalahanin, kabalisahan, ang pangako ng Diyos ay kapayapaan sa mga alagad niya. And then last, pwede po ba tayong tumayo? Dito na lang tayo magtapos. Sabi po dyan, His power or yung kanyang kapangyarihan. Sabi ni Lord, no? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. At ito po yung pinakamahalagang pangako ni Lord sa kanyang mananampalataya. Yung word na kapangyarihan, sabi nyo nga power. Bakit po? Kasi yung power through Holy Spirit, ito po yung nag-e-edify sa atin. Ito po yung nagpapalakas sa atin. Hindi lang siya nagpapalakas, siya yung nagbibigay ng ability para ipangaral natin yung Word of God. Sabi nga, no, sa isang verse, binigyan kayo ng hindi espiritu ng ng pagiging mahiyain yung binigay sa atin, kundi yung katapangan, di ba? Sabi rin, binigyan tayo ng banal na espiritu, yung fruit of the Holy Spirit. Sabi rin sa I think Corinto, di ba? Binigyan niya tayo ng gifts of the Holy Spirit. So yun, ano po yung gift na yun? Di ba? Yung iba to preach, yung iba to encourage, yung iba yung gift of yung giving. Tapos sabi pa nga sa isa, gift of grace and many more. Marami pong kaloob sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kailangan lang po natin sumunod at manampalataya. Pwede po palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay yumuko, manalangin. Before po tayo mag-close, pwede po ba lahat po na tayo ay lumapit sa Diyos, manalangin. Panalangin po natin, Lord, gamitin mo po ang buhay ko. Lord, pangunahan mo po ako. Sabi nga po sa mga ngaral, no? Basahin ko lang po itong verse sa mga ngaral. Okay, sabi po ng mga ngaral, chapter 12, verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala yung buong purpose ng life natin, yung sumunod sa Diyos. And then verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. At ito po yung reality. Kailan pa po tayo susunod sa Diyos? Pag may sakit ka na, or pag huli na ang lahat, or ngayon na malakas tayo, aware tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos, nasa inyo po yung sagot dyan, or yung desire. Gaya nga po nung nangyari kay Isaiah, nung nakita po niya yung heart ni Lord, hindi po siya pinilit lang Diyos, kundi siya ay nag-respond, Lord, ipadala mo po ako, Lord, isugo mo po ako, Lord, gamitin mo po ako. At ito po yung maging longing po ng heart natin. Pwede po ba sabay-sabay po muna tayong manalangin? Lapit po natin sa sarili natin sa Diyos. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Lord, salamat po sa umaga po ito. Patuloy po
Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa oras po na to, naririnig po ninyo ang panalangin ng inyong mga anak, Panginoon. At Lord, dinggin mo po ang aming panalangin. Lord, gamitin mo po yung buhay namin, Panginoon, for your purpose, Panginoon. We pray, Lord, na masunod po namin, hindi lang yung kagustuhan namin o yung will namin, bagkus yung will namin ay isubmit namin to your will, Panginoon, sa inyong purpose, sa inyong kagustuhan, Panginoon. At gaya nga po nung bansang Israel during their time, na ang dami pong na yung kalaban nila, hindi yung Assyria, kundi yung sarili nila, yung kasalanan na namumuo sa puso po nila. Lord, sa oras po na to, gayon din po, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po kami ng banal na dugo, Panginoon. At makita po namin, Panginoon, yung pagkatawag mo sa amin, Panginoon, o Diyos. Salamat po. At inakit din po namin yung inyong mga pangako sa inyong mga anak. Sabi nga, yung protection, yung peace, yung power, yung provision mo, Panginoon, na hindi mo po kami papabayaan once na sumunod po kami sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mataas, malawak na pananampalataya at mas makilala ka pa po namin, Panginoon. At sa buhay po namin, mamangha kami, Panginoon, sa inyong dakilang gawa, sa gospel, sa ginawa mo sa cross, Panginoon. At hindi po kami mawalay sa inyo, Panginoon. Hindi po kami maagaw ng kaaway, Panginoon. Hindi po kami bumalik sa dati naming buhay, Panginoon. Kundi sa ngayon, until the future, until the end of our breath, Lord God, sumunod po kami sa inyo. Sabi nga ni Solomon, ito po yung buong katungkulan namin bilang tao, Panginoon. Salamat po at ito po aming dalangin. Maging sa mga kapatid po namin na dumaranas ngayon ng mga karamdaman. Lord, we ask for your healing, Panginoon. At yung kagalingan na to, magpatunay na ikaw po yung Diyos na buhay. Hindi lang sa buhay nila, kundi sa iglesia po na ito, Panginoon. Mag-raise up ka po ng mga manggagawa, mga leaders, workers, evangelists, mga pastors, Panginoon, sa lugar po na ito, Panginoon. At gamitin mo lamang po yung buhay po namin para sa inyong kadakilaan, Panginoon. Maging sa bawat tahanan na narito, i-extend mo po yung biyaya mo, yung love, yung grace, Panginoon, at yung protection mo, Panginoon. Hinihingi po namin. Salamat po. At maging sa buong taon na lalakaran po namin, sa inyong kamay po namin pinagkakatiwala yung buhay po namin at yung iglesia po na ito, Panginoon. Ito po kami sama-sama panalangin, puri, pasasalamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. So, God bless po.